Alam ng lahat na nanalo ka sa loto. Kaya alam ko na marami kang pera. Sapat sa pangangailangan ninyong mag-anak. Wala kang pakialam kung nanalo ako sa loto o hindi. Parang awa mo na, Betty. Kailangan mo opera ng asawa ko. Kung hindi, ikamamatay niya. Ikinamatay din sana ng anak ko ang pagsali ng dugo sa kanya. Pero ipinagkait mo ang tulong mo. Dahil lamang ba sa ilang kala mong ipinagkait ko ang tulong ko? Pagkakaitan mo na rin ako ng tulong? Nagawan ko ng paraan ang pangangailangan yon. Kaya kung mahal mo ang asawan mo, ay gawan mo rin ng paraan. Parang awa mo na, Betty. Mamamatay ang asawa ko kung hindi siya mauoperahan. Kaya maawa ka naman, Betty. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Oh, good morning, ate. Anong numero ang tatayaan mo? Ano bang magandang numero? Wala na kasi ako maisip na numero eh. Sa tinagal-tagal ko nang tumatay eh. Naisip ko na lahat ng numero. Eh kaso, wala pa yatang akong swerte. Bakit hindi mo subukan ang mga numero na itinataya nila sa wedding? Oo nga no? Bakit nga ba hindi ko susubukan? Sige, subukan mo. Ano bang event sa barangay ninyo? Wala naman. Kaya lang, kaninang papunta ako dito sa bayan. May dadaanan kong nagmamarites na naman. Alam mo na, yun ang uso sa barangay, ang chismisan. O di yun ang tayan mong numero, ate. Ano bang numero ng chismisan sa daan? Di ko alam eh. Bahala ka na. Sige. Yun na lang tatayang kong numero. Saan ka na naman ba galing, ha? Lalaking ito, para ka namang bago ng bago eh. Alam mo naman na pag ganitong oras ay pumupunta ako sa bayan. At tumaya ka na naman sa loto, ganun ba? Ano pa nga ba? Inuubos yung pera ko sa pagtaya ng loto, ha? Hindi ka naman nananalo. Malay mo, sa pagkakataong ito mananalo na ako. Ikaw yung tinataya mo sa loto. Ibinili mo ng ulam. Di nakakakain pa tayo ng masarap. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Ito lang naman ang libangan ko eh. Pagbabawalan pa ako. Paano naman kasi? Mas inuuna mo yung pagtaya-taya mo sa luto na yan sa pagkain ng mga anak mo. May pagkain naman tayo Ibinibili ko naman ng pagkain ang perang binibigay mo sa akin. Ang ibig kong sabihin, magluto ka muna ng pananghalian bago ka tumaya sa loto. Tignan mo nga ako. Pasado alauna na. Pero hindi pa kumakain ng mga anak mo. At kung hindi pa ako umuwi dito sa bahay para kumain, hindi pa rin sila makakakain ng mga bata. Hayaan mo, pag nanalo ako sa loto, hindi lamang 2 magiging katulong natin, kundi 4 o 5 pa. Nako, kailan pa yan? Kapag tumirik ng mga mata ng anak mo dahil sa gutom, makaalis na nga. Saan ka pupunta? Akala ko ba umuwi ka dito para mananghalian? Lumipas na ang gutom ko. Ay ang mga anak mo, pakainin mo dahil nakapagsaing na ako. Ano na naman ba ang pinagtatalunan ninyong mag-asawa? At dinig ang busis ninyong dalawa hanggang sa bahay. Si Greg kasi, dinungangaan na naman ako. Bakit nga ba? Napabayaan mo na naman siguro ang mga anak mo, ano? Hindi naman po napabayaan. Hindi lamang sila nakakain ng tamang oras. Ganun naman pala eh. Talagang bubungangaan ka ng asawa mo. Hindi ka ba natutilili sa kadadakdak sa'yo ng asawa mo? Abay ko ako yan, mabibingil ako. Papaano naman kasi? Inuuna mo yung pagtaya-taya mo sa loto kaysa sa pag-aalaga sa mga anak mo. Para naman sa amin, ang ginagawa ko eh. Kung nanalo ako, sino ang makikinabang? Di sila rin na pamilya ko. Oo, nandyan na ako. Pero bago ka sana tumaya ng loto o bago mo gawin ang ibang bagay, una
Unahin mo muna ang pangangailangan ng asawa mo at anak mo nang hindi kayo nag-aaway na dalawa. Oh, Aling Tere! Isang linggo na lang, makakabayad ka na sa lahat ng utang mo. Pwede ka nang mag-renew. Pas muna. Total, marami pa naman akong paninda eh. Pabili po! Itong si Betty ang pautangin mo. Ano bang negosyo natin si Bete? Ay, oy Betty, sagutin mo ang tanong ni Ma'am Aurelia. Ano raw ang negosyo mo? Nagpapautang siya ng 5 sikata eh. Di yata siya interesado eh. Hindi naman sa hindi ako interesado. Hanggat maaari ay ayokong umutang ng may patong. Nako, sa panahong ito, hindi ka na pwedeng umutang ng walang patong. Ano ka, siniswerte? Kaya nga ayokong umutang. Itong si Aling Ikay na lang ang magsabi sa'yo na uutang ako. Sige, iwan ko muna kayo at nagluluto ako. Baka masunog ang niluluto ko. Greg! Bakit? Ang taas-taas na naman ng lagnat ng bunso natin. Uy, ang taas nga ng lagnat. Wala ka bang gamot na tinago dyan? Wala naubos na eh. Naku, paano ba ito? Naibigay ko ng bondi din ng tricycle. Wala ka bang naitatabi dyan na pambili man lang ng kahit 2 tableto man lang para sa paracetamol? Wala eh. Wala. Kahit pa 50 pesos o 20. Napambili na wala. Wala nga. Sobra sa pambili ng pagkain natin na ibigay ko sa'yo kagabi Sobra nga, kaya lang eh. Kaya lang itinaya mo na naman sa loto. Ano ba? Lalo ba titigilan yung pagtaya mo sa loto-loto na yan? Dahil sa pagtaya-taya mo sa loto, yan. Wala kang naiipon. Tulad ngayon, may lagnat yung anak natin. Saan nga kayong kukuha ng pambili ng kanyang gamot? Pwede pa. Ipagpaliban mo muna yung pagsiserve mo sa akin. Pumunta ka na sa bayan at bumili ka na ng gamot ng bata. Wala nga ako ni piso. Ibinigay ko na lahat sa'yo. Ang kinita ko sa pagpapasada ko ng tricycle. Paano ito? Kagabi pa nilalagnat itong anak mo eh. Ano? Kagabi pa? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin at nakapag-delay siya man lang ako? Ipinainom ko naman siya ng yung gamot. At nang nawala ang lagnat. Pero ito ulit, nilalagnat na naman siya. Ano? Jesus, nawala nang maghapon Nilalagnat naman ulit. Oo. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Baka kung ano na yan. Wala nga akong kapera-pera eh. Ewan ko sa'yo. Hindi ka nag-iipon kasi. Lagi na lang pagtaya sa luto, inuuna mo. Kahit pala piso, araw-araw, hindi mo ginagawa. Ano ngayon? Nga. Anong ginagawa mo? Asan ka pupunta? Pupunta ko kay Mario Pong para manghiram ng kanyang tricycle. Humiram ka na rin ng pera para may pambili tayo sa ireresita ng doktor. Oh, bakit? Hindi pa ba ninyo iniuwi ang bata? Sabi mo, lagnat lang. Inay, nadapuan daw ng dengue ang anak ko. Nag-aalala po ako, Inay. Yung asawa mo, nasaan ba siya? Nagdedelayan siya sa mga kapwa niya tricycle driver. Uutang daw siya sa kanila. Inay, natatakot po ako para sa anak ko. Nakakamatay daw ang dengue, sabi ng doktor eh. Wala pa man din kaming pera. Anong walang pera? Hindi ka ba nagtatabi sa mga perang ibinibigay sa'yo ng asawa mo? Ikaw na itong nagsabi sa akin na lahat ng kinikita niya ay binibigay sa'yo. Oo nga po. Ibinibigay nga po sa akin lahat ang kanyang kinikita. Pero ano ba naman ho ang halaga ng maiaabot niya sa akin? Alam niyo naman ho ang taas ng mga bilihin. Pambili lang namin ng pagkain ay kulang na. At kung may sobra man, ay naibibigay ko ng ibang pangangailangan namin. Kahit pa pumapasada pa ng gabi ang asawa ko, ay kulang pa rin. Dahil nag-aaral ang 2 naming anak. Baon nila araw-araw, Inay. Nagkukulang ang kinikita ng asawa mo. Pero nagagawa mo pang tumaya ng loto. Inay, ano ba naman kayo? Sa pagtayo ko na naman ba ng loto,
ang patutunguhan ng usapang ito? Papaano naman kasi? May pantaya ka ng loto araw-araw. Pero pag sa mga ganitong pagkakataon, wala kang madukot. Tama na ho ang sermon, inay. Naririto tayo sa ospital, magsisermon pa kayo. Hay nako, ewan ko sa'yo. Lagi kitang pinagsasabihan na magtabi ka sa mga iniintriga ng asawa mo. Para pagdating ang ganitong pagkakataon, may madukot ka. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Nay naman, nakaburido na nga ho ako Magsesermon pa po kayo. Mababaliw na ako niyan O ito, 4,000. Buong pensyon ng tatay mo yan. Gamitin mo muna para sa apo ko. Salamat po, inay. Hindi ang salitang salamat ang gusto kong marinig sa'yo. Kundi pangako na mula ngayon ay magtabi ka ng kahit konti para pag dumating ang mga ganitong pagkakataon ay may madudukot ka. Nasaan ang inay mo? Umuwi na. Dahil magluluto pa siya ng panghapunan nila ni Itay. Pero babalik daw dito bukas ng umaga. Mabuti naman. Para may makasama ka dito. Bakit? Alis ka na naman ba? Oo. Hindi yung nakalap kong pera para sa pagsali ng dugo ng anak ng hayin. Baka kumulang. Pupuntahan ko si Ate Virgie sa kabilang bayan. Baka sakaling may maitulong. Baka sakali? Bakit? Baka sakali pa Hinahabol natin ang buhay ng bata. Hindi ako kasi nakasigurado kung magbibigay siya. Alam mo naman ang ugali nun. Bakit kasi hindi ka na dumirekta sa kuya mo sa abroad? Ang kuya naman na ang nagtatrabaho Si Kuya Ramon nga ang nagtatrabaho pero ang pera niya, hipag ko naman ang humahawak. Di ganun din. Kaya Ate Virginia pa na kumabagsak. Ang ibig kong sabihin ay lumapit ka mismo kay Kuya Ramon para direkta niyang ihulog sa pangalan mo ang perang itutulong niya sa'yo. Ayaw nun. Dahil magkukulong naman daw ng pinapadala niya sa asawa niya. Malalaman din ni Ate Virgie na nagbigay ang Kuya Ramon sa akin. At baka raw maging dahilan pa ng pag-aaway nilang mag-asawa. Oh, Greg, bakit ka nandito? Kung kasi ate, nasa ospital ang bunso ko Ngayon, Kailangan namin ng asawa ko ng medyo malaki-laking pera. wala akong pera. Hindi pa nagpapadala ang kuya mo. Kahit magtanong nandiyan ate, para madagdagan lamang Sinabi lang wala akong pera Sa iba ka na lang humingi ng tulong. Dahil wala akong maibibigay sa'yo. Oh, Betty, ikaw pala. Anong atin? Himala at nagpunta ka dito sa bahay. Hindi ka, pumasok ka. Friend, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil nagmamadali ako. Hiram sana ako ng pera sa iyo. Ha? Hiram ka ng pera? Hindi ba't sabi mo noon hindi ka hihiram ng pera dahil may patong? Kailangan ko lamang kasi. Dahil nasa ospital ang anak ko. Kahit patungan mo, okay lang. Mapahiram mo lang ako para may gagastusin kami sa ospital. Naku, wala na akong pera. Alam mo naman na pinapaikot mo lang din ang pera ko. Sa iba ka na lang humiram. Yung walang patong. Beke, ano bang nangyayari sa'yo? At ngayon ka lang lumabas ng lungga mo. Saradong-sarado ang bahay mo. Ano bang ginagawa mo dyan sa loob? Nagpadala yata ang bayaw mo ng package at ayaw mong makita namin? Wala may pinapadalang package sa ang bayaw ko. At kaya sarado ang bayan namin dahil wala kami ng asawa ko. Ha? Bakit? Teka nga muna. Bakit nga ba wala kayo, ha? Noong isang gabi, may naulinigan akong tricycle. Gabing-gabi na umalis ba kayo ng asawa mo? Lumipat ba kayo ng tirahan? Hindi ho kami lumilipat ng bahay. At kaya wala ang mga anak kong nag-aaral ay dahil wala mag-aasikaso sa kanila, sa kanilang pagkain. Kaya't dinala muna namin siya sa isa kong kapatid na mag-aasikaso sa kanilang pagkain. Bakit kasi doon mo pa sila pinatira?
Kapitbahay mo naman ang ita at inay mo. Maaga kasing nagigising ang kapatid ko dahil may anak ding nag-aaral. At para hindi nang maabala si itay at itnay dahil matatanda na rin sila. Ganun ba? Teka, ano nga palang sadya mo sa akin? Himalang napasyal ka dito sa bahay, bakit ba? Ang totoo niyan ay, kaya mo kami naulinigang umalis noong isang gabi dahil isinugod namin sa ospital ang bunso ko. Ha? Isinugod ninyo sa ospital ang anak mo? Bakit? Nilagnat ng halos 2 araw. Yun pala ay may dingki na. Ano? Opo, kaya ako na pa rito. Ay para sana humiram ng pera mo para sa gamot ng anak ko. Ay naku Bete, wala rin akong pera. Hindi mo ba nakapagbenta kayo ng 10 sako ng bigas nung isang araw? Baka pwede naman ninyo kayong mapahiram. Ibabalik ko kaagad sa oras na makapasada ang asawa ko. Ay naku Bete, paano po pa maibabalik ka agad Tricycle driver lang naman ang asawa mo. Ang mabuti pa, sa iba ka na lang humiram dahil kung aasa ka lamang sa kinikita ng asawa mo, ay hindi mo kami mababayaran. Oh, inay, naririto pala kayo. Si Greg, wala pa rin ho ba siya? Ay pupunta raw sa DSWD at doon ay hihingi ng tulong. Teka, saan ka ba galing, ha? Naghanap ako ng taong pwede kong mautangan, inay. O ano, nakahanap ka ba? Wala po akong nautang. Kahit isa sa mga nilapitan kong kapitbahay natin hindi ako pinautang. Ubus na yung pinahiram yun sa akin na pera. Maya't maya may pinabibili ang doktor. At Ano? kailangan masalinan ng dugo ang anak ko sa araw na ito, inay. Kaya, paano ito ngayon? Wala na akong kapera-pera. Saan ako kuko ng pambili ng dugo? Saan po, inay? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. O ano, kumusta? Ito, naghahagilan pa rin ako ng pera. Si Betty ho pala. Nasaan siya? Umalis na naman. Dahil ang sabi ng nurse, kailangan daw masalinan ng dugo ang anak ninyo. Bigla siyang umalis. Ewan ko kung saan na naman maghahagilap ng pera yon. Wala ka na bang alam na lapitan, ha, Greg? Wala na ho na Nakahingi na po ako ng tulong sa mga kapwa ko driver ng tricycle. Ang iba, nakapagbigay na. Ang iba naman, katulad ko rin nangangailangan. Pati nga pumayari ng tricycle na, pinapasada ko. Nilapitan ko na rin. Kahit pa paano nakapagbigay sila kaso. Ano? Hindi naman kalakihan. Paano kaya ito, inay? Saan kami kukuha ng pera? Kanino kami hihiram? O ano, nakahingi ka ba ng tulong sa DSWD? Inay, may mga dokumento pa silang hinahanap sa akin Tulad ng barangay clearance, indigent, certificate daw. Ay, ano ba yan? Kung ano-ano ang hinahanap nila. Nakalaan naman talaga ang budget na yun para sa mga kapuspalan na tulad natin. Para daw kasi maiwasan ng mga bugos na taong gustong samantalahin ang hihingi ng tulong sa gobyerno. Teka, lumapit ka na ba sa Kuya Ramon mo? Hindi ba't nasa abroad ang kuya mo? Apo na kaso. Lalapit doon ako sa asawa niya. At nang nagsabi naman ako sa hipag ko, hindi naman nagbigay. Ay, nako. Ano ba namang klaseng hipag yung hipag mo? Hindi man lang makapagbigay. Ang kuya mo naman ang naghahanap buhay. Huwag kang mag-alala. Lalapit din ako sa iba naming kamag-anak. Baka sakaling maawa sa kalagayan ninyo. Naririto na ako sa tarangkahan ng painin na Kuya Ramon. Pipindutin ko na itong doorbell. Sana naman, mapahiram ako ni Ate Reggie. Oh, hipag. Bakit? Kagagaling lamang dito ng asawa mo kahapon, Oo nga raw, ate. Oh, alam mo naman palang galing na siya dito .
Bakit ka pa nagpunta dito? Alam mo naman pala na wala akong ibibigay sa kanya. Kaya nga ako kinapalan ang mukha ko, ate. Kailangan ko kasi ng pera para sa bunso ko. Para masalinan na ng dugo. O ano magagawa ko? Doktor ba ako na magpapagaling sa anak mo? Hindi ka nga doktor, pero may kakayahan kang tumulong sa pamamagitan ng pera na ipapahiram mo sa akin. Sige na naman, Ate Virgie. Pahiramin mo kami ni Greg ng pera mo. Babayaran din namin. Ay, sus! Huwag ka na ngang mangako na hindi mo natutupad. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat para mabayaran ka. Basta lamang mapahiram mo kami ng pera sa araw na ito para may pambili ako ng dugo na may sasali sa bunso naming anak. Pasensya na rin. Pero ako man ay nangangailangan ng pera. Sorry, sa iba ka na lang humingi ng tulong. O sige na, may gagawin pa ako. Naku, saan ako kukuha ngayon ng pambili ng dugo? Kanino ako lalapit? Kanino? Mabuti na lamang. At naalala ko ang singsing na ito. Narigalo sa amin ng biyanan kong lalaki. Nang nagtatrabaho pa ito sa Saudi. Purong ginto daw ang kwintas na ito. Arabic and gold daw. Saan naman? Sa pamamagitan ng mapagsandaan ko ng kwintas na ito, ay matutugunan ang pangangailangan ng anak ko. Ang masalinan na siya ng dugo. Ay, salamat. Ako na ang susunod sa pila. Medyo malaki-laki ang pagsasanlaan to. May pantayan pa ako na ng luto. Ilang araw na rin akong hindi nakakapagtaya sa luto ha. Mamaya, pagkagaling ko sa pawn shop, ay dadaan ako sa tayaan ng luto. Oh, inay! Narito pala kayo. Nasaan po si Greg? Bumalik na siya sa DSWD dahil kumpleto na yung requirements na hinihingi sa kanya. Ay, ganun po ba? Kung ganun, dumito muna kayo sa ospital at bibili pa ako ng dugo na isasalin sa anak ko. Saan ka kumuha ng pera mo? Isinalang ko po yung kwintas na regalo sa amin ni Greg ng tatay niya nang ikasal kami. Sige po, alis na ako. Sige, mag-ingat ka dyan. O kumusta na yung mag-anak sa ospital? Kumusta na yung apo natin? Nasalinan na ba ng dugo? Oo, nasalinan na ng dugo. Magiging okay na siya. At baka lalabas na ng ospital sa makalawa o sa loob ng linggong ito. Mabuti naman kung ganon. Abay, kawawa naman ng apo ko kung hindi siya masasalinan. Ay nako, sinabi mo pa. Mabuti ka mo at mayroong naisan na yung manugang mo na medyo malaki ang halaga. Kaya yun ang ginamit nila na pabili ng dugo. Ay, yung anak mo naman kasi ang may kasalanan eh. Wala palang naiipon eh. Siya tong nagsasabi na lahat ng kinikita ng asawa niya nahahawakan niya. Paano naman kasi? Sa bawat intriga ng pera ng kanyang asawa, ay nasa tayaan na ng loto kaagad. Hindi man lang siya magtabi. Kahit nasa tig-10 o tig-20 pesos para kahit papaano ay may maiipon. Ay, nako. Ililipas lamang ang problema nilang ito. Pagsasabihan ko ang anak mong yon. Makakalabas na daw tayo sa ospital bukas. Kaya kunin mo na yung dalawa nating anak sa bahay ni Ate Mabel. Ay, ikaw na. Bakit ako? Siyempre, ikaw itong may tricycle eh. Di, dalahin pa ang dalong yun. Ikaw na lang at mamamasada pa ako. Ikaw na lang kasi. Ang init-init. Tapos, may dalawang bag ang mga anak mo. Mabigat yun. Anong mabigat? School bag lang naman ang laman ng kanilang bag. Ang isa naman unang ni kumot lang. Ikaw na kasi dahil May pupuntahan ka? Sana naman. Tataya ka naman ng loto. Ikaw talaga hindi ka na nadala, no? Hindi pa nga nakakalabas ang anak mo sa ospital eh. Pananaya naman sa loto iniisip mo. bakit kasi? Pera ko naman ang gagamitin ko. Sa akin yata regalo ng itay mo ang kwintas na yon at hindi sa iyo. Kaya sunduin mo muna ang dalawang anak bago ka mamamasada. Dahil pupunta ako ng bayan. Ano? Uuwi ka na? Oo.
bakit ka uuwi? Saka ko nagkikwento pag nakauwi na ako. Sa ngayon ay sabihin mong kapatid kong si Greg na sunduin tayo sa bus terminal pag uwi natin. Ano? Bakit niyo tayo susunduin sa bus terminal? Nakaban naman tayo. Huwag ka nang mag-arkila ng van. Ikaw lang susundo sa akin. Saka huwag mo nang dalhin ang mga bata. Bakit? Ayaw mo na bang mag-arkila ng van? Mas komportable kang uuwi kung nakaban tayo dahil aircon yun. Para makatipid tayo. Kaya sabihan mo si Greg na sunduin tayo. Kasya na siguro ang bagahe sa tricycle ni Greg. Dati, may hindi ba magandang nangyari kay kuya? At bakit wala sa oras sa kanyang pag-uwi? Ewan ko ba sa kuya mo? Ang lagi lang sinasabi sa tuwing tinatanong ko, dito na rin niya ikikwento pagdating, kaya hindi ko na siya kinulit. Ano kayang nangyari kay kuya? Bakit puro urada napauwi siya? Bakit? Wala ba siyang nababanggit sa'yo sa tuwing nagchat-chat sa'yo? Wala naman. Kaya nga ako nagtataka at uuwi na siya sa wala sa oras. Hindi ba't isang taon pa sana sa doon? Oo. Sa bagay, baka nagdesisyon si kuya na magpurmod na dito. Mas mabuti pa para malapit siya sa atin. Yun na nga lang ang pinaka-konsuelo ko sa sarili ko. Uuwi na pala. Sa wala sa panahon. Umuwi pala nang wala sa oras ang Kuya Ramon mo? Oo nga eh. Babalik pa raw ba ang kuya mo? Hindi ko alam. Hindi nga rin alam ni Ate Virgie kung bakit bigla ng pag-uwi niya eh. Ibig sabihin, mapuputo na ang kayabangan ng hipag mo. Bakit mo naman nasabi yan? Mabait naman ang hipag mo ah. Mabait? Mabait ba yung hindi tayo tinulungan ng panahong talagang kailangan ni Bunso ang tulong? Nagkataon lamang siguro na wala rin sila kaya hindi nila tulungan. Ang sabihin mo, talagang ayaw tayong tulungan ng hipag mo. Kaya kung ako ang magkapera, gagawin ko rin sa kanya ang ginawa niya sa akin. Betty, ano ka ba? Kung magkapagsalita ka parang ibang tao ang tinutukoy mo ah. Baka nakakalibutan mo. Kapatid ko at pamangkin kong pamilya ni Ate Virgie. Matulog lang nga tayo. O ate, taya ka na. Magkano ba ang mapapanalunan ngayon? Naku ate, aabot na ng 2 milyon ng premyo ngayon. Totoo? O sige, tulad ng dati, tataya ako baka sakaling swertein ako. At lahat ng umapi sa akin ay hindi ko papansinin. Oh, Kuya Ramon, gabi na, napasyal ka. Hindi ko na kasi mahintay itong mag-anak mo na pupunta ng bahay. Kaya ako na lamang nagpunta dito. Nasaan ba si Betty at ang mga bata? Nasa kusina, kuya. Kumakain na. Oh, tamang-tama tong dala kong pagkain. Ito, ibigay mo na lang sa kanila at nang makakain sila ng husto. Salamat, kuya. Hindi na maubos-ubos yung pasalamat mo. Dali na, ibigay mo na sa mga bata yung maling para lalong sasarap ang pagkain nila. At pagkatapos nilang kumain, ibigay ko na sa kanila ang mga pasalubong ko sa kanila. Ha? Pasalubong sa akin ng kuya ni Jerry ang pulo na ito? Oo, ako din may pasalubong na perfume at lipstick. Hati tayo sa perfume na yan, ha? Ay, pambabae lang ito ha. Hindi na importante kung pang babae o pang lalaki. Importante, mabango ako. Lalo na sa Makalawa, kinukumbida ako ni Pari Apyong dahil binyag ng kanyang apo. Kaya maisusuot ko na itong pasalubong niyang pulo sa akin. Ay, maswerte talaga ang anak natin, ano? Mababait silang pamilya. Mula sa kanilang mga magulang hanggang sa kanilang mga anak, ang babait nila. Talagang swerte ang anak mo. Dahil mapagtitiisan ng manugang mo ang ugali ng anak mo. Hayat ka na naman Ang anak mo na naman ang nakita mo. Paano naman kasi? Hindi ko alam kung kanino nagmana ng masamang ugali ang anak mong yun. Sa'yo siguro nagmana. Ito nga't wala kang mukhang bibig kundi ang mga kapintasan ng anak mo
Kaya kung masama man ang ugali ng anak mo, nagmana lamang yon sa'yo. Sige, magtanggol mo pa ang anak mong yon. Lumalaki ang ulo dahil sa pinagtatanggol mong lagi. Hindi mo mapalo-palo noong maliit pa kasi. Paano? Ikaw na ang nasa pagitan naming dalawa. Kaya tingnan mo ugali, ha? Ngayon ay sumpig. Ate! Ate, dali mo! Ate! Mabuti dumating ka! Oh, bakit? Dala mo ba yung papel ng loto na tinayan mo kahapon? Patingin nga! Ay, hindi ko dala, pero kabisado ko. Bakit? Sabihin mo nga ang numero kung ganon. Ha? Teka. 5, 8, 18, 10, 12, at saka 36 yata yun. Naku, ate! Ikaw ang nanalo! Ano? Bilyonarya ka na, ate! Ha? Totoo ba? Naku po, salamat Diyos ko. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, mga anak, yung bilin ko sa inyo ha, wag na wag ninyong ipagsasabi na nanalo ako sa loto ha. Lalo ka na Greg, kilala kita. Daig mo pa kung akong magdadaldal ang pag-usapan. Bakit ba kasi kailangan pa natin itago ang pagkapanalo mo sa loto? Hindi din magtatagal. Malalaman din ng mga tao. Para ano pa? Para hihingi sila ng balato? Ano naman, masama kung hihingi sila ng balato. Ganyan talagang buhay. Lalapit sa tao. Ang inaakala nilang may kakayahan sa buhay. Bakit? May kakayahan ba tayo sa buhay? Baka nakakalimutan mo kung paano ako halos mamalimos nang maospital si Bunso. Iba yun. Iba rin ngayon, Betty. Basta, ako ang may pera. Ako ang may karapatan. At ako lang ang nakakaalam kung saan kong gagastusin ang pera ko. Anong gagawin ng mag-anak sa Maynila? Bakit lahat sila'y umalis para magpunta doon? Nanalo kasi ng loto yung anak mo. Ano? Lakas mo, hindi ko marinig. Nanalo sa loto ang anak mo kaya nagpunta sa Maynila para kunin ang napanalunan sa loto. Tingnan mo nga naman, oh. Pagkatapos ng ilang taong pananayahan niya sa loto, araw-araw nakachamba rin. Oo, kaya maaga na tayong matulog para doon na natin sila hintayin sa bahay nila. Ikaw na lang mag-isa ang magpunta sa bahay nila hanggang mamuti ang mata mo sa kahihintay. At bakit naman mamumuti ang mata ko sa kahihintay? Maniwala ka sa akin. Sa ugali ng anak mo, sa Makalawa pa uuwi ang mga yon dahil mamimili ang mga yon. Parang hindi mo kilala ang anak mo. One day millionaire, ika nga. Anong gagawin mo sa napanalunan mo sa loto? Magtatayo tayo ng negosyo. Anong negosyo itatayo mo? Wala ka namang alam sa pagninegosyo. Wala nga akong alam sa pagninegosyo, pero may kakilala kong magaling sa negosyo, kaya makikipag-partner ako sa kanya. Hati kami sa kapital at hati rin kami sa kita. Makikipag-partner ka? Narinito naman ako na asawa mo. Magaling sa negosyo. Ano? Ibig mo sabihin, sa iyo ko ibibigay ang napanalunan kong pera sa loto? Ano? Asawa mo naman ako Ayoko nga. Gagastusin mo pa sa iba ang pera ko. At bakit ko naman gagastusin ng pera mo? Pang negosyo natin yun. Gusto mo pala ng magnegosyo. Bakit hindi ka nagtayo ng negosyo noon pa? Paano nga ako magtatayo ng sarili kong negosyo Ibinigay ko sa'yo lahat ng kinikita ko. Oo. Di dumiskarte ka, sana, dyan sa sinasabi mong negosyo. Teka nga muna. Wala ka bang plano na bigyan mo ako ng kahit konti na pera sa napanalunan mo? At bakit kita bibigyan? Numero 1 kitang kritiko sa pagtataya ko sa loto? Bakit? Wala ba akong karapatang suwayin ka sa pagtaya mo sa loto? Pera mo naman ang ginagastos mo Oo nga. Pero mo nga ang ginagastos ko sa loto na puro naman talo. Pero ang pera na tinay ko sa huling pagtayo ko sa loto, nagpamanalo sa akin. Ay, hindi mo pera, kundi pera ko. Kaya pera ko lang ang napanalunan ko sa loto.
saan ba kayo galing na mag-anak at 2 araw akong nagpabalik-balik sa bahay niyo, sarado? Pumunta kami sa Manila, kuya. Siya nga pala, kumusta ka na? Medyo nangangayangay ka ngayon, Oo nga eh. Ikaw, kumusta ka na? Di na tayo nakakapagpintuhan nung dumating ako. Oo nga eh. Napalibutan ka na kasi ng mga anak mo. Sabik na sabik sa'yo, kaya umuwi na ako. Alam ko namang magkakausap din tayo. Tulad ngayon, nausap tayo. Yung pamangkin ko, kumusta na? Okay naman siya. Walang pag may kapal. Magaling na. Pasensya ka na sa binigay ko ha. Lamang kasi ang nakayanan kong ibigay sa'yo. Alam mo naman na may isa na akong kolehiyo at 2 high school. Gastusin pa sa bahay. At na nagbibigay din ako kay inay, kaya konti lang nagbibigay ko sa'yo. Teka, anong ibig mong sabihin? Nagbigay ka sa amin? Oo. Bakit parang nagtataka ka? Buwan-buwan naman akong nagbibigay sa'yo ah. Dinagdagan ko lang ng konti yung huli kong bigay sa'yo. Dahil nga gagamitin nyo ni Betty sa pagpapagamot ng bunso ninyo. Ha? Wala kasing ibinibigay si Ate Bertie sa akin eh. Ano? Anak, halos magdadalawang linggo na mula nang matanggap mo ang napalanuran mo sa loto. Bakit hindi mo pa rin pinapagawa itong kusina? Tumutulo na pag umuulan na. Saka na, inay. Pag tumubo yung pinasukan kong negosyo, May negosyo ka ba? Ay, nasaan? Bakit wala akong nakikita? naroon sa business partner ko. Siya ang namamahala ng negosyo naming 2. At ikaw, ano naman ang ginagawa mo sa negosyo ninyong 2? Wala ko. Tatanggap lamang ako ng kita sa oras na kumita ang negosyo naming 2. Ang kapital namin yun eh. Anak, hindi sana nakikialam ako ano. Gusto mo rin lang palang magnegosyo. Bakit makikipag-partner ka pa sa iba? May asawa ka na ba? Bakit hindi mo na lamang bigyan ng kapital yung asawa mo? Hindi ba't dati ng negosyante siya? Kung hindi ako nagkakamali, may grocery store siya doon. Kaya lang, nalugi. Dahil yung mga gamit nyo sa bahay, halos pinambili nyo doon sa puhunan niya. Ibig sabihin, may alam sa pagninegosyo yung asawa mo. Kaya bigyan mo siya ng kahit maliit na kapital para mayroon kayong negosyo na palalabuin. Ayoko nga. Kung gusto niyang magkaroon ng sarili niyang negosyo, kailangan sarili niyang pera ang gamitin niya. Hindi ang pera ko, dahil hindi ko naman ipinapahingi ang pera ko. Alam ko, ang akin lamang, ibigyan mo siya ng konting puhunan na palalaguin niya. Kung mapalago niya, di kayo ring pamilya ang makikinabang. Ano? Magtatayo siya ng sarili niyang negosyo? Hindi birong pera yun ah. Mabuti lang sana kung makikinabang din ako. Siyempre naman ano, mag-asawa kayo. Natural lamang na makikinabang ka rin. Kung gusto niyang magnegosyo, kailangan magbanat muna siya ng buto. Tulad ng pagbabanat ko ng buto sa tuwing nakikipila ako sa kainitan ng araw. Oh, nasaan ang ulam? Ito, nagluto ako ng baksin na bangus. Katagin ba naman pindito ko na. Hindi na ako nagluto ng gulay dahil naparami yata ng lutong gulay ni inay, kaya binigyan na tayo dito. Bangus na naman? Wala na ba tayong mauulam na iba? Maliban sa bangus na ito? Nagmanok na kasi tayo kahapon. Kaya naisip ko na bangus din naman. Para maiba. Ayoko niyan, palitan mo. Pero ngayon lang naman tayo nag-uulam ng bangus Basta ayoko niyan. Anong kakainin natin? Ito lang yung naitulong kong ulam Wala kang alam na ilutong ulam? Ang imbutido. Hindi mo alam iluto? O kaya lechon? May nagli-lechon sa palengke. Pwede kang bumili na kahit 1 kilo doon. Alam mo, bukod sa mahalang karne ng baboy ngayon, hindi na ako sanay kumain ng karne. Kaya pagtigan mo lang itong naihanda kong ulam. Ano? Ayoko nga niyan. Imbutido ang gusto ko o kaya lechon. Kung gusto mo nang kumain ng imbutido o kaya lechon, hindi bumili ka. Total, may pera ka naman May pera nga ako.
Pero ikaw ang may responsibilidad na pakainin ako, kaya pakainin mo ko. Aling Tuyang, totoo bang balita? Balitang ano? Nananalo daw sa luto si Betty? At saan mo nalaman ang balitang yan? Naku, Aling Tuyang, kalat na ho ang balita nung isang araw nananalo pala sa luto si Betty. Eh, naku, huwag na ho ninyong itago pa ang pagkapanalo ni Betty. Dahil wala naman hong makikibalato sa kanya eh. Oo, nung isang buwan pa pala siya nanalo ng luto eh. Pero noong makalawa lang na ikalat ang pagkapanalo niya, paano? Tinago niyo kasi. Nasaan po ba si Betty at makikibalato ako sa kanya? Ang mabuti pa, siya na lamang ang kausapin mo at marami pa akong gagawin. Oh, Melba, ikaw pala. Anong nagtulak sa'yo dito sa bahay? Bakit ganito pa rin ang sahig ng bahay niyo? Hindi ba dapat pinapamarmol mo na to? Pinapa-marmol ang sahig? Bakit naman? Okay naman ang sahig namin ha. Ikaw pasimple ka pa ha. Ayaw mong ipahalatang may milyon ka na. Ano bang milyon ang sinasabi mo? Nananaginip ka yata. Sus, huwag ka nang magkaila. Alam ko naman na nanalo ka sa luto, kaya huwag mo nang ipagkaila. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikibalato sa'yo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Uutang lang ako. Ha? Ito naman, balato lang naman. 1,000 lang naman dyan Hay nako, hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. At kung sakali mang may milyon ako, bakit mo naman ipapamigay? Ang hirap kaya ng walang pera. Naghihirap ka nga ay mamalitin ka pa nila kung wala kang pera. Ito naman, makikibalato lang naman ako eh. Gusto mo pa yata akong sermonan. Wala akong pera. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na lang at muli kang magpautang. Baka sakaling lumago pa. Kahit konti, ang kakarampot mong pera. Oh, kanina mo pa tinitignan niyang pagkain mo. Hindi mo pa ginagalaw. Iba kasi ako nagugutom eh. Ano? 9:00 na ng gabi, hindi ka pa rin nagugutom? Bakit may nagbigay sa'yo ng merienda mo kanina? Hindi ako nagmerienda. Kung hindi ka nagmerienda, siguradong nagugutom ka na ngayon. Magtapat ka nga sa akin. Ano ba talagang dahilan? At wala sa panahon ang pag-uwi mo, ha? Gusto mo bang malaman ang totoo? Oo naman. Natanggal ako sa trabaho. Ano? Natanggal ka sa trabaho? Bakit? Nadiscover nilang may sakit ako na hindi pwedeng gamutin. Ano? Oo, alam na ng buong barangay ang pagkapanalo ni Betty sa loto. Pero isa sa kanila ay walang lumapit sa kanya. Nahihiya siguro silang lumapit dahil nang nangailangan siya ng pampahospital ng kanyang anak. Wala man lang tumulong. Yung mga iba siguro na hindi siya tinulungan ang pwedeng mahihiya sa kanya. Pero kahit naman papaano ay may tumulong sa kanya. Tulad ng mga tricycle drivers. O bakit hindi sila nakibalato sa karaniwang nangyari kapag may nananalo sa loto? Magtataka ka pa. Napakaliwanag na ng itago ng anak mo ang pagkapanalo niya sa loto. Oo, maliwanag pa sa sikat ng araw na ayaw niyang magbigay ng balato. Ganun labang kasimple yun. Ano ba yung sinasabing mahalagang sasabihin mo sa akin? Na kailangan pang dito tayo mag-usap? Naalala mo ba yung 1 milyon na ibinigay mo sa akin bilang kapital mo? Sa investment na ilalak mo sa'yo. Siyempre naman. Ikaw nga ang lagi kong iniisip. Dahil hindi biro ang 1 milyon na ibinigay ko sa'yo bilang bahagi ko sa negosyo na paghatian nating dalawa ang kita. Kumita na ang pera mo. Yung 1 milyon na binigay mo sa akin may kinita ng mahigit 1 milyon. Talaga? Ang ibig mo sabihin ay 2 milyon ang ibibigay mo sa akin? Oo. Kung makukontento ka sa 1 milyon na kita mo,
ay ibibigay ko sa iyo ngayon ang 2 milyon mo. Pero kung talagang negosyante ka, muli mong itatayang 1 milyon mo o kahit mahigit pa, tulad ng sinabi ko sa iyo, na dodoble ang kita ng puhunan mo. Madodoble ulit? Oo, tulad ng nangyari. Muling madodoble ang perang ipagkakatiwala mo sa akin. Oo naman. Bihira ang ganitong negosyo na madodoble ang puhunan mo. Biruin mo, wala pang 1 linggo, ito mo ba na ng 1 milyon ko? Ng 1 milyon na mahigit? Pwede ko bang malaman kung ano ang pinasukan kong negosyo? Nasa trade ako kaya ganito kabilis ang balik ng pera mo. Tulad ng sinabi ko, easy money kapag malaki ang ipupuhunan mo. Teka, magkano ang ibibigay mong puhunan ngayon? Dapat ay mahigit 2 milyon ang ibibigay mo sa akin, hindi ba? Oo. Kunin mo ang 2 milyon at ibigay mo na lang sa akin yung brutal. Perfect. Huwag kang mag-alala. I-update kita araw-araw. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Oh, inay, hindi pa rin ho ba kayo uuwi sa inyo? Ay, anak, meron sana akong sasabihin sa iyo eh. Ano yun, inay? Lumapit kasi sa akin si Trixie. Trixie? Sinong Trixie? Si Trixie, yung nagpapautang. O ngayon? Nagpapatulong sa akin na kung pwede, pahiramin mo raw siya ng pera. Ano? Hihiram pala sa akin ng pera. Bakit sa inyo siya nagsabi? Nahihiya yata eh. Sabihin niyo sa kanya, kung sino ang may kailangan, siya ang dapat lumalapit at hindi kayo. Oh, Trixie, anong kailangan mo? Hindi mo ba ako papapasukin para makapag-usap tayong mabuti? Ano ba kasi ang sasabihin mo? Sabihin mo. Dahil nagmamadali ako eh. Kasi uutang sana ako sa'yo, Betty. Uutang ka? Oo, medyo kinapos ako eh. Hindi ka agad kasi nagbayad yung mga nakautang sa akin. Okay, walang problema. Basta papayag kang papatungan ko eh. Okay lang, naintindihan ko. Magkano ang hiramin mo? 5,000 sana. Kailan mo babayaran? Sa katapusan. Kung gayon ay 15 at sa katapusan mo babayaran. Bali, 2 linggo na nasa iyo ang pera ko, hindi ba? Oo. O, sige. Pauutangin kita ng 5,000. Pero kailangan mabayaran mo sa petsang sasabihin mo. Kung hindi mo mababayaran sa tagdang araw, ay manganganak ng interes ito. Oo. Nagpapautang din ako, kaya naintindihan kita. Bueno, tulad ng ibang nagpapautang, ibabawas ko na ngayon ang porsyento na ipapautang ko, kaya 5,000 na hiramin mo, ay bibigyan lamang kita ng 4,000. Ha? Bakit 4,000 lang ang ibibigay mo sa akin? Magkano ba ang patong sa 1,000? 20% ang patong, kaya sa 5,000 na hiramin mo, sa akin ay 1,000 ang patong. Kaya yung 5,000 ay mababawasan ng 1,000. Kaya 4,000 lamang ang ibibigay ko sa'yo. Ano? O ano, napahiram ka ba ng anak ko, Trixie? Hindi ko na ho itinuloy ang pangungutang ko sa kanya. Bakit naman? Akala ko ba, kailangan mo ang pera para sa anak mo? Ibang klase rin kasing magpautang ang anak niyo eh. Ang laki-laki ng patong niya. Ano? Opo. Biruin ninyo, 20% ang ipapatong niya sa halagang hiramin ko sa kanya. Sa ganoong patakaran, siya lang ang gustong mabuhay. Papatayin niya ang kapwa niya tao dahil sa laki ng interest na kukunin niya. Naku, kakarmahin niyang anak niyo sa ginagawa niya. Wala ka na talagang alam bilhin na ulam kundi isda? Bumili naman ako ng bangus noong isang araw eh. Ayaw mo. Sinabi mong nagsasawa ka na sa bangus. Kaya bumili ako ng galunggong, total. Medyo matagal-tagal hindi tayo nakapag-ulam ng galunggong. Di ito na lang binili ko.
Hindi ako magtataka kung bakit hanggang ganito na lamang ang naabot mo sa buhay. Dahil gunggong ka. Betty, O hindi ba? sumusobra ka na eh. At bakit ka magagalit? Totoo namang sinasabi ko, gunggong ka. O sige, sige. Ituloy mo, sampalin mo ko. Sige, sampalin mo ko at nang maipakulong kita. Bakit ba ang tagal mo umuwi? Mabuti na lamang at mayroon pa yung nilagang sagi, kundi gutom na ako ngayon. Pasensya ka na at kumit na ako doon sa manugang mo at sa anak mo. Gumit na ka. Anong ibig mong sabihin? Kinausap ko silang masinsinan kasi nag-away yung dalawa. May dumadalas yata ang pag-aaway ng dalawang yan ah. Paano naman kasi itong anak mo? Ang laki ng pinagbago. Abay, ibang-iba na siya sa dating ugali niya. Nagiging pihikan sa ulam. Yung mga dating kinakain, ayaw na. Siyempre may pera eh. Anong may pera ka dyan? Kahit naman may pera siya hindi naman niya ginagastos sa bahay. Ang manugang mo pa rin ang gumagastos ng lahat ng kanilang kakailanganin sa bahay. Malaki siguro ang ibinalato niya sa asawa niya. Kaya yun ang inaasahan nito. Anong binalatuhan ang sinasabi? Ni piso, wala siyang ibinigay kay Greg. Ano? Oo, ang totoo, tayo lamang ang binalatuhan niya. Ang ibig mong sabihin yung 2,000 na ibinigay niya sa atin ang balato niya? Na kung kukwentahin natin tig 1,000 lamang tayo. Hayaan mo na. Anak mo naman yun eh. Malay natin. Dahil sa nangyari noon sa kanya na halos walang tumulong sa kanya, nadala siguro. Nag-iipon na ngayon. Kaya hayaan mo na. Kahit papaano, natuto na siya sa buhay. Kuya, ikaw pala. Basta ka na. Namuntik ka na. Mabuti na lamang nagkapagpreno ang kasalubong mong boss. Oo nga eh. Kaya lang, tuminapo naman ako sa lakas ng pagkapreno ko rin. Ito nga't masakit bang pa ko. Hindi bale. Importante hindi ka napuruhan. Ito pala ang mga prutas. Kainin mo para mabilis ang pagbalik ng lakas mo. Ano bang sabi ng doktor? Makakalakad pa ba daw ako? Oo naman. Kaya lang aabutin siguro ng 2 buwan bago bumalik ang normal na paglakad mo. Siguradong magagalit sa akin ang may-ari ng tricycle na pinapasada ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na maririnig pang sermon niya. Anong ibig mong sabihin, kuya? Kinuha ng tricycle. Pumunta dito sa ospital ang amo mo. At ipinaalam na sila na ang kukuha sa tricycle na pinapasada mo. Maghanap ka na rin ng ibang tricycle na may papasada mo. Ano ba namang klaseng buhay ito? Kundi na nga lang kinikita. Kinuha pa. Hindi bale. Tumama naman sa lutong asawa mo eh. Anong problema? Anong walang problema? Ni piso nga. Hindi ako binalatuhan ng asawa ko eh. Ibig mong sabihin ni Kusing ay walang ibinigay sa'yo ang asawa mo? Oo. Mabuti na lang sana kahit wala akong balato sa kanya kung bibili siya ng pagkain namin kaso hindi. Sa pamamasada pa nanggagaling lahat ng mga ginagastos namin sa bahay. Ano? Ang sarap naman ng buhay ng mga tao dito. Oo, kumain, matulog lang. Betty, ako bang pinaparinggan mo? Bakit? Apektado ka ba? Hindi ako robot para hindi makaramdam. Pwes, para naman hindi mo masyadong maramdaman ang kahihiyan ng isang palamunin, bakit hindi ka na lang magtrabaho dito sa bahay? Total, ako naman ang gumagawa ng mga dapat na ikaw sana eh. Dati naman akong gumagawa ng gawaing bahay. Kahit nung ako pang nagpupubait sa pamilyang ito. Ako ang ibig kong sabihin, bakit hindi mo plantsahin ang mga damit na isinusot ko bago ko aalis? Dati ko na rin ginagawa yun bilang pagpaparamdam ko ng pagmamahal at pag-aalaga sa'yo. Pwes, marami pang gawaing bahay na dapat mong gawin. Siguro naman,
hindi ka ganon ka-inutil para hindi ka makapaglinis ng bahay. Ganyan ka ba talaga? Nagkapera ka lang. Taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Maging ako na asawa mo. Nagmimisto lang utosan mo, tanga. Eh, kung yun ang may share mo sa pamilyang ito, bakit hindi mo gawin? Makaalis na nga? Ang mga kaldero kuskusin mo para hindi naman marumi. At may pagkinabang ka pa. At hindi yung kumain, matulog lang ang ginagawa mo. Magkisama ka naman. Huwag kang pabigat. Kuya, anong meron? Bakit mo ako dinala mag-isa sa restaurant na to? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noon na mga perang pinapadala ko sa'yo? Sinabi mong wala akong natatanggap. Yun ba? Oo, pero hayaan mo muna. Pera lang yun. Pati isa pa. Naiintindihan ko naman yun sinanay natin ng mga asawa natin na silang hawak ng pera. Kaya tuloy, kung tayo ang mangailangan ng pera, kailangan sila pa ang magbili. Huwag kang mag-alala ko na. Wala akong sama ng loob sa'yo. Ang importante sa akin ngayon, naalaman ko na hindi mo rin pala ako natiis ng sandaling yun. Na nagbigay ka pala ng pera, kinapture pala ng commander mo. Kaya mo na, okay na. Alam mo ba na pinagalitan ko ang hipag mo sa ginawang yun? Hindi mo na sana pinagalitan. Iniisip din siguro nun pangangailangan ng mga anak ninyo. Ay, hindi kita. Maging kuhan, ganyan din nasa sitwasyon mo bibigay din ako lahat ng kinita ko. Kaya kapag ako naubusan ng pera, ako naman ang hihingi sa kanya. Pag sinabing wala, talagang wala. Ay nako, ang mga babae talaga At kaya ako naririto dahil gusto kong ibalik sa'yo dapat ay pera mo. Ano? Tanggapin mo ang perang ito. Ito ang mga perang dapat ay naibigay sa'yo ng hipag mo. Pagpasensyahan mo na siya. At alam mo naman siguro, mahal na mahal niya ang mga anak namin. Kaya inuuna niya ang pangangailangan nila kaysa ibang tao. Wala problema, kuya. Naiintindihan ko naman ang asawa mo Kung gano'n ay tanggapin mo ang halagang ito. Makakatulong ng makalaki ito sa'yo, lalo na sa kalagayan mo ngayon. Kuya? Sa loob ng pamamalagi ko sa abroad ay sinapadalhan kita lagi ng 2,000 na sinabi mong hindi binigay ng asawa ko. Kinuwenta ko ang halagang hindi binigay sa'yo ng hipag mo ay mga 50,000. Kaya ibibigay ko sa'yo. Sigurado ka, kuya? 50,000? Oo naman. Makakapagsimula ka ng maliit na negosyo. Para kahit hindi ka pumasada pa, mabubuhay mong pamilya mo. Pero malaking pera yan sa inyong mag-anak, lalo na hindi ka na mo babalik doon sa ibang bansa. Oo nga. Pero pera mo to na hindi binigyan ng asawa ko, kaya tanggapin mo. Pero paano ka? Pamilya mo? Kailangan din nila ito. Ang asawa mo. Baka may masabi dito. Mag-aaway pa kayong dalawa. Hindi, Greg. Kaya tanggapin mo na ang halagang ito para makapagsimula ka ulit sa buhay. Hindi mo ba naplaplansya yung blouse ko? Pinaliguan ko kasi yung bunso natin Nakapaligo na ang bunso. Bakit hindi mo pa plansyahin? Betty, ano bang nangyayari sa'yo? Umaabuso pa na yata. Anong inaabuso kita? Dati mo naman ginagawa ito ang plansyahin ang mga damit ko. Oo nga. Pero hindi ba't ang usapan lang natin? Lansayin ko ang blouse mo. Kung may oras ako, ang ibig ko, hindi yung inuutusan mo na plansyahin ang blouse mo na kahit kaya mo na gawin, iuutos mo pa rin sa akin, iaasa. Ang dami-dami mong sinasabi. Hindi ka lang nabigyan ng balato mo bitter ka na. At bakit nga pala maghanap ka pa ng balato? Pagkain mo pa nga lang sobra-sobra na sa balatong dapat ibigay ko. Betty, nakakasig ka naman ng damdamin. Ano pang tinutunganga mo dyan? Plansyahin mo na ang blouse ko at nang makaalis na ako. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento.
Nagiging imposible na ang ugali ng anak mo, Apyo. Biruin mo ha, nagdisgrasya lang ang manugang mo kung tratuhin niya ay parang ibang tao. Kasalanan ba ni Greg kung hindi pa siya makapagtrabaho? Ang tingin kasi sa sarili ang taas-taas na dahil sa dami ng perang nahahawakan. Ay, nahihiya na nga ako sa manugang mo eh. Ang bait-bait na tao. Pero hindi man lang maiparamdam ng anak mo ang pagmamahal at pag-aaruga niya sa kanya. Samantalang, kaya siya nagkaganon ay dahil sa pagtatrabaho niya. Hindi naman ganyan ang ugali ng anak mo ah. Anong nagagawa nga naman ng pera, oo. Alam mo, palagay ko dati ng ugali ng anak mo yan. Kaya lang hindi lamang niya maipakita nung wala pa siyang pera. Kaya ngayong marami na siyang pera. Yan, lumalabas na ang totoo niyang kulay. Dahil kahit ano ang gawin o sabihin niya, hindi siya basta-basta masisita. Dahil nga may pera itong naipagmamalaki. Kung na nga ang bumabawi sa manugang mo eh, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa paglinis ng bahay. Kasi pag dumating na marumi ang bahay, bubungangaan na naman siya ng anak mo. Oh, ano lang mga ito? Bakit ang dami-daming groceries? Ito ba ang galing sa truck na dumating kanina? Oo, Aanhin mo ang karaming groceries na ito. Huwag mong sabihin akong magbabayad ng mga ito. sinabi ko ba na ikaw? Kung ganon, kanino ang karaming groceries na ito? Sa akin. Ano? Sa iyo? Oh, bakit? Nagtataka ka ba? Dati naman akong may grocery ah. Mukhang nanalo ka rin sa loto, ha? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Oh, akin na ang pera mo. Bakit ko naman ibibigay sa'yo ang natitira kong pera? Hindi ba dapat? Ako ang babae. Ako ang dapat ang humahawak ng pera. Wala na akong pera. Ibinili ko na lahat ng paninda ko. Dahil muli kong itatayo yung dati kong grocery store. Ito ba ang pinagmamalaki mo? Ang barya-barya na kita? Nagpapasalamat nga ako at hindi mo ko binigyan ng balato eh. Dahil kung gayon pala, na wala kang ibibigay ng balato sa akin, kung makapangutos ka eh, wagas. Paano na naman kaya kung binalatuhan mo nga ako? Baka hindi lang pamamlansya ng iuutos mo sa akin. Baka paglalaban ng mga damit mo, papagawa mo na rin sa akin. Nagkapera ka lang, yung yabang mo na. Kalalaki mong tao, magdrama ka. Magkaalis na lang. Kumusta? Dumating na ba ang mga in-order mong pang-grocery? Oo kuya. Na-i-display ko na nga. Kaya, abot-abot ang pasasalamat ko sa iyo eh. Kung hindi dahil sa iyo, lagi na lang insultong aabutin ko sa asawa ko. Ikaw naman. Sino man naman na magtutulungan kundi tayo na magkapatid. Tatalaw na nga lang tayo. Hindi pa ba tayo magtutulungan? Ang totoo niyan nakapag-ipon naman ako dun sa abroad. At yung naipon ko, siya kung binigay sa'yo. Bayad sa mga perang hindi binigay ng asawa ko sa'yo. Kuya, hindi ako titigil ang magpapasalamat sa'yo. Mapapanatag ang loob ko kung tatanggapin mo ito. Dahil pera mo naman talaga ang mga to. Oh, hipag! Nasugod ka. Bakit? Ang asawa mo nasaan? Namamalengke ng paninda niya sa grocery niya. Bakit? Kung wala siya, sa'yo ko nasasabihin kung ganon. Ang alin? Isinugod ko sa ospital ang asawa ko at malubha ang kanyang lagay. Hindi ko mabuksan ang kanyang account dahil nalimutan ko ang kanyang PIN code. Kaya sana, pahiramin mo naman ako kahit 10,000 lang. Oh, bakit ka tumawa? Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Ang sabi ko... Umuutang ka ng 10,000. Ang kapal din ng mukha mo, no? Nang humiram sa akin. Baka nakakalimutan mo kung paano mo ko pinahiya nang minsang lumapit din ako sa iyo. Nangailangan din ako ng pera nang lumapit ka sa akin. Pwes, pares lang tayo kung ganon.
Dahil nangangailangan din ako ng pera ngayon. Pero hindi kasing urgent, tulad ng urgency na makahiram ako ng pera. Dahil kulang ang perang pang-opera ng asawa ko. Nangangailangan din ang anak ko ng dugo noon. Pero, ipinagkait mo ang tulong mo. Hindi ko pinagkait ang tulong ko. Kailangan lamang ng anak ko ang pera ng mga panahong yun. Kaya Ikinalulungkot ko. Kailangan din ng mga anak ko ang pera ko. alam ng lahat na nanalo ka sa loto. Kaya alam ko na marami kang pera. Sapat sa pangangailangan ninyong mag-anak. Wala kang pakialam kung nanalo ako sa loto o hindi. Parang awa mo na, Betty. Kailangan mo opera ng asawa ko. Kung hindi, ikamamatay niya. Ikinamatay din sana ng anak ko ang pagsali ng dugo sa kanya. Pero ipinagkait mo ang tulong mo. Dahil lamang ba sa ilang kala mong ipinagkait ko ang tulong ko? Pagkakaitan mo na rin ako ng tulong? Nagawan ko ng paraan ang pangangailangan yon. Kaya kung mahal mo ang asawan mo, ay gawan mo rin ng paraan. Parang awa mo na, Betty. Mamamatay ang asawa ko kung hindi siya mauoperahan. Kaya maawa ka naman, Betty. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin kaagad? Na may karamdaman palang kuya. Hindi ko rin alam na may karamdaman siya eh. Inilihim niya sa akin ang kanyang sakit. Nang ipagtapat niya sa akin ay huli na dahil hindi na pwedeng maagapan pa. Kuya, bakit mo kasi inilihim sakit mo? Wala ba akong kwentang kapatid sa'yo para ilihim mo sa akin ang sakit? Sabi sa akin nang tinanong ko siya kung bakit niya inilihim ay dahil ayaw raw niya tayong pag-alalahanin pa. At para na rin may magamit sa hospital niya ng konting halagang naipon niya para sa aming mga anak. Napakabuting kapatid ng asawa mo, ate. Kapaganan pa rin ng mga mahal niya sa buhay, iniisip niya. Hindi ang sarili niya. Greg! Sige, maiwan ko muna kayo mag-asawa. Ito nga buloy ko. 20 mil ito. 20 mil? Isaksak mo yan sa baga mo! Ang yabang mo naman. Nagbibigay na nga kami ng abuloy. Ikaw pa itong nagmamalaki. Pwede ba? Igala mo naman ang labi ng asawa ko! Ayoko makita ang pagmumukha mo! Kaya umalis ka na! Umalis ka na! Sandali lang, ate. Bakit naman ganon? Asawa ko yung pinagtatabuyan mo. Magkapamilya tayo. Greg, nire-respeto kita. Pero ikinalulungkot ko. Paalisin mo na yung asawa mo. Alang-alang sa katahimikan ng burol ng asawa ko. Greg, umuwi na nga tayo. Siya nga itong tinutulungan. Siya pa ang ayaw. Kunwari pang ayaw tanggapin ang binibigay kong abuloy. Pero ang totoo, gustong-gusto naman. Umalis ka na, sabi. Umalis ka na! Sabi sa'yo. Alam mo, naroon ako ng gabing yun. At nasaksiyan kong lahat. Sinabi lamang niya sa'yo na 20 mil ang laman. Kung nainsulto ka sa sinabi niya, ako nang humihingi ng... Kung ang asawa mo lamang ang dahilan, kaya ka nandito. Ikinalulungkot ko. Pwede ka nang umalis. Ate, Hindi ko mapapatawad ang asawa mo. Dahil siya ang pumatay sa asawa. To have you, baby. Please stay with me, stay with alam mo bang may tuturing kong sarili ko na napakaswerte. Bakit naman? Kasi nagkaroon ako ng kliyenteng hindi lamang maganda kundi generous din. Ikaw ang humango sa buhay ko, Edward. Nasa sa iyo ang pangarap kong lalaki. Gwapo, higit sa lahat, mapera. Bakit? Ang asawa mo ba hindi mapera? Ang asawa ko? Naku, wala siya sa kalingkingan mo. Hindi marunong dumiskarte sa buhay. Kontento na kung ano ang meron siya. Walang pangarap sa buhay. Hindi kaya tayo ang itinadhana ng kapalaran.
Kasi pareho lang din ang kapalaran natin pagdating sa asawa. Ang asawa ko, nga't masipag sa gawaing bahay, pero tamad naman na mag-ayos ang sarili. Madalas, napagkakamalang nakakatanda kong kapatid kapag magkasama kaming dalawa. Nasaan siya ngayon? Nasa Australia. Kasama ang lahat naming anak. Kaya ako pag-time lang naman. Ang swerte naman ng babaeng napangasawa mo. Magkaroon ba naman siya ng asawang tulad mo? Magaling sa lahat. Magaling manamit. Magaling sa negosyo. At higit sa lahat, ay magaling sa kama. Naiingit nga rin ako sa asawa mo dahil ikaw ang kanyang napangasawa. Kung ikaw lang sana yung napangasawa ko, baka ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. O, di kung gusto mo, habang wala siya, ay pwede mo akong maging asawa. Talaga? Oo, hindi ako nagbibiro. Dahil ang totoo, umiibig na ako sa'yo sa una pa lamang nating pagkikita. At handa kong iwanan ang asawa ko. Kung magpapasya kang, ilalayo ako sa kanya. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Hanggat maaari, kayo kong pagsalian ka ng masakit ate. Dahil mahal akong kuya. Ginagalang ko siya. Pero, asawa ko ang pinag-uusapan dito kaya sana bawiin mo yung sinabi mo. At bakit ko babawiin ang katotohanan? Totoo ang sinabi ko. Asawa mo ang pumatay sa asawa ko. Paano pinatay ng asawa kong asawa mo? Gayong namatay sa sakit si kuya. Dalawa pa tayo nasa gilid ng kanyang kama nang malagutan siya ng hininga. Tapos ngayon sasabihin mo na asawa kong pumatay sa kanya. Gusto mong malaman? Dahil ipinagkait niya ang tulong na dapat sana'y naglistas ng buhay ng kuya mo. Anong ibig mong sabihin? Humingi ako ng tulong sa kanya. Humihiram ako sa kanya ng kahit 20 mil. Para pandagdag sana sa naligong kong halaga. Para sa kanyang operasyon. Pero alam mo ba? Ipinagdamot niya yun. Ano? Oo. Tapos pupunta dito para iabot sa akin ang halagang 20 mil. Nainsulto ako. Pero mas gugustuhin ko pa ang mainsulto kaysa mawala ng asawa. 20 mil lamang ang kulang sa halagang nalikom ko. Halagang 20 mil na dapat sana'y nagligtas sa buhay ng kuya mo. Pero pinagkait ng asawa mo. Buhay pa sana ang kuya mo kung pinahiram sa akin ang halagang 20 mil. Buhay pa sana hanggang ngayon. Buhay pa sana. Buhay pa sana. Kailan tayo ulit magkikita, sweetheart? Ite-text na lamang kita. Huwag kang mag-alala. Sa loob din ng linggong ito, miss kaya kita kaagad. Wala talagang binakbat ang asawa ko sa iyo. Bakit kasi ngayon lang tayo nagkita? Sana'y nakilala kita noon. Okay lang yan. Huli man tayong nagkakilala sa isa't isa, tayo naman ang magsasama hanggang sa huli. Tama ka. O paano? Dito na lamang ba kita ibababa sa plaza? Oo, Sigurado ka? oo. Mabuti na yung nag-iingat. Alam mo na, may mga magulang pa ako na siguradong sisita sa akin. Oras na makita ka. Sige, ihinto mo dyan sa tapat ng waiting safe. Okay. Hanggang sa muli nating pagkikita.
Wala bang kahit isang kiss dyan? Meron siyempre at Hindi ka magsisisi. yan ang inaasahan ko sa'yo. Oh, paano? Bababa na ako. Sige, bumaba ka na. Pupunta na lamang ako sa paradahan ng tricycle para makasakay. Baby! Sino yung naghatid sa'yo na nakakotse? Bakit dito kanya ibinaba at hindi sa bahay ninyo? Ha? Ano ba namang pagmumukha yan? Pagod ang tao sa pagtatrabaho eh. Tapos, uwi kang ganyan, pangmukha na madadatan mo? May kausap ba ako o wala? Bakit mo ipinagkait ang tulong kay kuya? Ha? Bakit? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Dahil nagkausap kami ni Ate Margie. Ganun. At siniraan ako ng magaling mong hipa? Ang tanong ko sa'yo, sagutin mo. Bakit mo ipinagkait ang tulong kay Kuya Raul ko? Dahil pinagkaitan din nila ng tulong ang anak mo. Kung hindi ko sinangla ang kwintas na bigay ng itay mo, wala na sana yung bunso ngayon. Ganon. Dahil lamang kasi hindi ka pinahiram ni ate ng pera. Nang ma-ospital ang bunso natin, gumanti ka. Hindi ba dapat? Anong klaseng puso meron ka? Dahil lamang hindi ka napagbigyan nang lumapit ka sa kanya. Ipinagkait mo ang tulong na dapat sana nagligtas sa buhay ng kuya ko. Anong kasalanan ng kuya ko para pagdamutan mo at ipagdamot mong tulong sa kanya? Ano? Patay na ang kuya mo. Wala na tayong magagawa pa. Alam mo ba kung kanina pera ang nanggaling ang ginamit ko sa muling pagbubukas ko ng grocery? Ha? Kay kuya nang galing kung bakit nabuhay ko ang grocery. Ano? Yan na ba ang gusto mong relo? Yayamanin ako nito ha. Mayaman ka naman talaga. Milyonarya ka nga eh. Patungo sa pagiging milyonarya. Oo nga. Sasang-ayon ako sa sinasabi mo. Milyonarya na ko, going to bilyonarya. Yan ang gusto ko. Speak positive lagi. Sino naman kasi ang ayaw maging yayamanin, no? Sige. Kung yan ang gusto mo, tara na sa counter at para makapunta naman tayo sa resort ko at doon magpapakalulod na naman tayo sa kaligayahang dalawa. Sweetie. Sigurado ba ka na ibibigay sa akin ng babawang presyo ang mga groceries? Oo, kasi direct supplier sila. Kung gusto mo, sasamahan kita. Masasamahan mo ba ako ngayon doon? Oo naman. Ang pagsama ko sa'yo ay walang problema. Wala naman akong dapat gawing maghapon eh. Ang inaalala ko lang ay ikaw. Kasi medyo may kalayuan ang tirahan niya. Saan mo siya nakatira? Sa San Nicolas. Medyo malayo yun. San Nicolas? Saan yun? Kung natatandaan mo ang paborito ng kuya mo na resort, doon yun. San Nicolas palang resort na madalas nating punta noon na magpipiknik, ano? Oo. Sige, tara na. Kung ganun. Para makausap ko ng sinasabi mong direct supplier na mga goods na pang-grocery. Okay, sarap mamasyal sa ganitong lugar. Lalo na't kung ang sweetheart mo ang kasama mo. Oo, tama ka. Ako man ay masayang masaya. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganitong saya. Siguro nga, ikaw ang aking soulmate. Ako rin. Damdaming ngayon ko lang naramdaman. Sana nga ay magtala tayo, sweetie. At bakit mo naman nasabi yan? May pag-aalinlangan ka pa rin ba sa pag-ibig ko sa'yo? Hindi mo yan maiaalis sa akin. Dahil natatakot akong mawala ka sa buhay ko. Kung bakit kasi
Hindi ko ito kailanman naramdaman sa asawa ko. Ako rin. Oh, tayo na. Doon tayo sa tabing dagat. Mas maganda ang simoy ng hangin doon. Sariwa. Tayo na. Oh, sabi ko na sa'yo eh. Madali lamang kausap si Mr. Tanchoco. Mababang bigay sa'yo at every December pa ay may giveaway siya na ibibigay sa lahat ng kanyang suki. Oh, hindi ka namimig dyan. Ate. Tingnan mo nga yung dalawang yun na nasa dalimbasigan, no? Tingnan mo nga. Sa tindig at haba ng buhok. Parang si Betty yun ah. Hindi nga kaya si Betty yun? Ano ka ba? Bakit naman siya pupunta dito? Anong gagawin niya? Ate, tingnan mo maigi. Parang siya yun eh. Naghahalikan na yung Ano ka ba? Mabuti pa. Doon na nga tayo. Para kang sira. Parang hindi mo pinagdaanan yan. Ate Luigi, hindi talaga pwede magkamali eh. Si Betty ang kasama ng lalaki yun. Tingnan mo, umarap sila dito at patungo na yata sila dito. Tingnan mo mabuti yung babae. Hindi nga. Maikakailang si Betty yan. Ang walang hiya. Iniputan na yata ako sa ulo. Pero sandali lang. Tingnan mo munang mabuti. Baka kamukha lamang niya yan. Oh, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Ang simoy ng hangin dito, no, sweetie? Di ba sinabi ko na sa... ganda ang simoy ng hangin dito sa resort na ito. Malinis pa. Betty, Greg! anong ginagawa mo sa resort na ito? At sino itong kasama mo? Sinong lalaki nito, Betty? Sino? Gusto mo magkilala? Wes! Boyfriend ko siya! Walang hiya ka? Sige! Ituloy mo yung sampalin siya. At ako ang makakasagupa mo. Ganun. Ang yabang mo, itong sa'yo. Tama na! Greg, tama na! Walang hiya ka. Tiniso mo lahat ng pananakit mo sa akin. Yung pala, iniputan mo lang ako sa ulo! Oo! At ngayong alam mo na, madali na sa akin ang sabihin sa'yo, nakalimutan mo na ako. Ako pang tinakot mo. Kung hiwala yung gusto mo, sige! Ibibigay ko sa'yo! Pero itong tatandaan mo, huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Umuwi ka na ngayon sa bahay at kunin mo lahat ng mga damit mo. Sawang-sawa na ako sa ginagawa mo. Magsama na kayong dalawa! Anong sinabi mo? Wala ka nang maibabalik na pera sa akin? Bakit? Bigla kasing pumutok ang diyan sa Middle East. Biglang bumaba ang halaga ng piso dahil apektado ng langit sa Middle East ang Forex. Hindi kita naiintindihan. Bumagsak lahat ng currency. Kaya nawala ng saysay ang puhunan natin milyon-milyon. Ano? Betty, Greg? anong kailangan mo dito? Wala na kami ni... Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka na nahiyang ipakita yung pagmumukha mo. Pagkatapos ng ginawa mo, lumayas ka. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Lumayas ka! Greg, parang awa mo na. Kailangan kita. Kailangan ko kayo ng mga anak natin. Kaya mo sasabihin kailangan ko ng mga anak mo. Bakit, Betty? Iniwan ka na ba ng kalagay mo? Kaya mo kami pinabalikan. Pues, para sabihin ko sa'yo, wala ka ng pamilyang babalikan. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Dahil hindi ka na namin kailangan dito. Umalis ka na! Sweetheart, sino po natin? Ngayon, Betty, maliwanag na ba sa'yo? Kami namin, Betty ngayon. Kaya wala ka nang babalikan. Wala na, Betty. Hindi!
I don't wanna leave you. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.